Eto na mga kabrad yung ating lechon ay di-deliver doon sa Taytay. Piniprepare na para doon sa ating pipick up ng lechon ng Lalamove. Isang napakagandang umaga po sa atin lahat. Andito tayo ngayon sa malapit dito sa co-op ng San Jose del Monte dahil meron tayong order na lechon, kaya lang napakalayo sa Taytay pa. Kaya ang natin, pinabook na natin dito sa, hindi ko lang sa Lalamove natin pinabook para makarating yung ating order na lechon. Yun yung isang bagay na kailangan din kasama sa natin, yung kung paano natin diskarte. Hindi lang dito around San Jose del Monte yung ating pina-order na lechon, kundi nakakalayo pa hanggang sa Taytay. Sana maging successful ang transaction. At andito nga ako, nag-aantay ako ngayon dito sa tapat ng co-op. Dito ang meet up namin. Tapos sasamahan ko lang doon sa lechonan para doon na namin kukunin. Malapit lang naman dito yung lechonan. Doon lang sa may malapit doon sa kanto doon. Antayin ko lang yung ating yung pipick up dito, yung Lalamove. Okay mga kabrad, antayin lang natin. Ito na nga pala mga kabrad ang lechon na i-deliver sa Taytay na piniprepare natin para sa pipick up ng ating Lalamove. Doon na nga pala mga kabrad sa taas yung Lalamove na pipick up ng ating lechon para dalhin sa malayong lugar ng Taytay. Kaya sana maging successful ang transaksyon. Mga kabrad, na-pick up na yung lechon, napadala na natin sa Lalamove. Yung ating nilechon mga kabrad, dito natin yun kinuha dito sa ating mga naka-crossbreed na. Tumimbang siya kabrad ng 13 kilos live weight. Tapos dun i-deliver sa Taytay. Ngayon, ito yung ating, dito natin kinuha yan mga kabrad. Yan, dito mga kabrad, kinuha. 13 kilos. Pero dito, ang labanan kasi dito, 10 kilos live weight, nasa mga 6K. Yan ang sa lechon na yan. Pero may freebies. May mga freebies na yan. Tayo naman, hindi naman tayo nagana na ng freebies dahil nga bali pumatak na ng 13 kilos live weight. Kaya medyo hindi na sila lugi doon. At saka nakita ko naman yung lechon, maganda. Maganda yung nung na-lechon siya, bilugan. So ito, dito natin kinuha. Ito lang, may piece pa naman tayo. Tingnan na natin. Pati manok. Hey. Ito kabrad, mga kabrad yung ating susunod na mga anak yan. 13. Tsaka ito. Number 12. At yung kanya. Hindi naman dito mga kabrad yung aawatin natin. Hindi pa nga lang natin na babaksinan ng mycoplasma. Ito. Marapit ng awatin. Hindi pa natin nababaksinan ng mycoplasma. Kasi walang available ngayon dito sa kinukuhaan natin. Siguro Monday. Kami mycoplasma na. Aawatin na to. Next week aawatin na to kasi. Pero kailangan maturukan muna natin ang mycoplasma at saka sa pag-awat nila, tuturukan natin sila ng hot cholera. Ano na siya ng number 12 natin. Ito naman dalawang to. Ito yung isa na ito, kukunin na next week. Ito na yan. Ito, buntis na yan. Ito, hindi pa. Pinalampas pa natin yung isang paglalandi niya.
Hindi kasi tayo napupunta dito na ilang araw, kaya ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Ito naman yung natira dun sa mga binigay natin. Medyo maganda-ganda na yung katawan niya. Ito mga kabrad, yung mga naiiwan na to, yan yung kumbaga bansot. Bansot posible, maging litsunin na lang yan, or kung hindi man maging walang order ng ganyan, talagang bibigatin lang natin ng konti. Pero ito naman, hindi naman siya totally talagang bansot na bansot. Okay naman, gumanda yung katawan nilang dalawa. Ito yung ating Rhode Island. Mga nakaabang. Yan mga kabrad, isa sa pangarap din natin na dumating ang araw kung dumami yung ating mga alaga na native. Yun niya yung isang matagal nating sinusubukan na kaya lang sa ngayon hindi pa tayo talaga dahil walang yung mga kasabayan. Okay. Wala pa tayong mapupwestuhan, pero by next year baka sakali na. So ayun mga kabrad, isa yun sa yung na kung sakali yung kamukha yung mga native natin na to ay naparami na natin ang gusto. Ayan ang isang pangarap din natin, yung magkaroon tayo ng isang maliit na litsunan para dun sa yung dagdag sa maging business na rin natin. At itong mga native na to, mga na to, yun nga naka-cross na siya sa crossbreed. Kaya medyo mas malaki doon sa natural na pure native. Mas kakaiba ang laki na nila kung ikukumpara sa purong native. Sa purong native talaga, maabot ng 7 buwan bago ka maka-reach ng mga 25 kilos. Napakatagal. Kahit na nga lang sabihin mo na pinapakain natin, hinahaluan natin ng mga fermented. Parang sa tingin ko, kasi na-obserbahan ko nga, yung tagal ng panahon, parang hindi ata sakto, hindi sapat. Kaya ang ginawa natin, nag-cross tayo para mas umigsi yung panahon ng kanilang, kumbaga, ang paglaki nila mabilis kaysa doon sa pure native. Yan. Kaya tingnan nyo ito mga kabrad, okay mga. Bali ito nasa mga 4, 5 and a half. Ito naman yung, ito nasa magpa 5 and a half na yung dalawang malaki na gagawin nating inahin. Ito nasa 4 and a half tong ito. Ito natin mga alaga. Kaya yun nga, sana pray natin, pag-pray na yung ating mga native na to ay mas dumami sa susunod natin dun sa ating paglilipatan next year. At siyempre, doon natin masasabi na magiging tagumpay ang isang pag-farm pagka na-i-market mo ng maayos o ng maganda yung ating mga alaga. Kasi mahirap talaga mag-market ngayon. Dahil unang-una, yung ibang buyer, sobrang barat. Minsan talagang adagsa ang baboy. Tiyempo-tiyempo din. Kamukha ng mga nakaraan, napakababa ng baboy talaga. Sobra. Mababa ang baboy pero napakamahal naman ang feeds. Ganon din sa ating mga alagang manok. Ganon din. Umagsak, tumaas. Kaya sa palaran. Pero kung meron tayong mga pang-alternatibo na kamukha ng meron tayong lechon, posible na kahit paano mababawi natin yung ibang gastusin. Kumbaga, na ma-maximize natin ng gusto. Mga brad, ito yung kamukha niyan, mga alaga nating manok. Hindi natin agad ma-ibenta dahil nga sobrang baba ng presyo. Yan, saka dito pala. Merong isa pa ngayon, sabi ko nga kay Joey, nung paparami na uli kami ng manok, dadagdagan natin. Meron na tayong mga manok dito na ito.
Ayan, humahalim-him, dalawa sila dyan. Ito namang pula na yan, yan yung may Rhode Island na nakakross dun sa kaber. At ito naman yung puti, yun yung Chinese chicken natin na nalahian na siya ng Rhode Island. Hindi ko alam pa anong kalalabasan yan. Dito rin, ayan o. Dito meron tayong humahalim-him dito at nangigitlog. Dito sila nag-stay dito sa kulungan dahil dito ang pagkain. Pagbabalang nila, andyan na. Ayan, may bagong itlog na naman. Ayan yung may napisa dyan. Tapos ito naman mga kabrad yung humahalim-him na panibago. Ayan. Doon, meron din tayo dito sa kabila mga nangingitlog. Kaya lang talaga, ayun, sapa na rin. Tsaka yung up down yung ano ng pag-aalaga talaga, mga alaga, mga manok. Tsaka yung baboy. Ngayon dito naman, yung ating alaga naman dito ng mga native dyan. Magaganda naman. Yung Madre de Agua natin, ang lago. Ayan. Dito ang mga kabrad buntis na ito. Ayan, buntis na. Tsaka ito. Buntis na rito. Dito naman yung ating by next year naman ito mga bitsunin sa susunod yan. Dito 6. Okay, magaganda naman yung ano natin dito. Ito naman, awatin na natin to. Dahil kawawa yung ina. Ayan, ay payat-payat na. So, matagal-tagal pa ito mga anak. Diba? Ito naman yung iba pa natin litsunin dito. Meron tayo rito na medyo malalaki na to. Meron tayong 3 rito. Siguro tumitimbang to ng mga 20. Mga ganun. 20 kilos. Tapos isang mga 15 kilos. Ayan. Maganda panahon dito mga kaparad niya. Yan lang talagang napakahangin. Okay lang. Basta huwag lang yung ulan. Tapos dito rin meron tayong, kaya ngayon mga kabrad, napakarami nating mga ngayon ayan daming itlog. Tapos dito rin ayan, may humahalim din tayo dyan sa dun. Kaya mga kabrad, pag nalipat na tayo dun sa sa kabila, siguro mas mapaganda natin yung ma-upgrade natin ng gusto. Well, pawalan ko na itong yung 3. Wala na kinulong to ni Joel dahil akala niya magagawa kami ngayon ng itong ating timeout. Ngayon si Joel nag-i-stack ng dayami dahil ngayon ang panahon ng mga palay. Marami rito sa paligid natin ng mga inaning palay ngayon, kaya si Joel naman ngayon, kinukuha niya yung mga dayami. Ito yung inahin natin. Ayan, inanin na rito mga kabrad yung palay, kaya marami tayong dayami ngayon. Ngayon si Joel kukuha pa ngayon para makapag-stock. Ayan. Marami rin itlog dito. May nakaupo. Kukuha ka ngayon, Well? Sige. Ayun si Joel, kukuha siya ngayon ng dayami dito sa kabila. Dito rin meron tayong mga kabrad na mga nakaupong manok dito. Ayan. Dito wala pa, pero doon meron na nakaupo. Dito naman sa ating mga alagang bibi. So ngayon wala pa yata. Walang nangingitlog dito ngayon.
Malabang to mga kabrad. Yung mga, kasi ang BP natin ngayon dito mga nakawala. Tsak may mga itlog na yan. Kaya lang sila nangingitlog ngayon dito sa mga sulok-sulok. Ngayon pa lang kami siguro, bukas. Ngayon makakapagwalis. Kasi ngayon taglagas, ayan. Kaya ang daming dahon, daming basura. Kaya mga kabrad, siguro pag nalipat na kami doon, medyo maiaayos na namin dahil dito talaga sa lugar namin kahit tag-init, may mga tubig na kumakatas, kaya ang lugar namin dito matubig. Sa ating mga pabo mga kabrad, sa mga kabrad, sigurado mapaparami na natin yan. So ay mga kabrad, at tayo uuwi na dahil meron pa tayong hatid na gamit dahil yung mga anak ko meron silang event dito sa kay Doña sa resort. Tara mga kabrad, at muli maraming salamat po at napakagandang umaga. God bless po sa ating lahat.